Nahaharap sa patong-patong na reklamo ang itinuturong driver ng SUV na nakunang nanutok ng baril sa isang taxi driver sa EDSA. Kwento naman ng driver ng SUV, makailang ulit daw siyang minura ng taxi driver kaya nauwi ito sa komprontasyon. Natamaan din daw siya ng kutsilyo ng taxi driver. May report si Steve Dailisan. Positibong itinuro ng taxi driver mula sa hanay ng mga litrato na ipinakita ng pulis ang SUV driver na nanutok sa kanya ng baril sa EDSA. Nakaharap po siya eh. Siyempre, ikaw pasaktan ng isang tao na suntukin ka, hindi mo mamumukaan pa ba yung taong yun? Inihain na ng mga otoridad ang reklamong physical injuries, grave threats at malicious mischief laban kay Carlvin Liang. Sa impormasyong nakalap ng pulisya, si Carlvin ang kasalukuyang corporate secretary ng Primex Development Corporation. Ang SUV na sangkot sa insidente nakarehistro sa naturang real estate company. Kung sino po yung tinuro po nitong driver natin, yung driver po ng taxi, yun po ang ating papailan ng kaso. Nang beripikahin sa PNP Firearms and Explosives Office, walang nakalisensyang baril kay Ang. Pero may tumawag daw sa QCPD at nagpakilalang abogado ng isang Bill Emerson Tan Ang nasabing kliyente daw niya kasi ang nakuna ng kumalat na video. Si Tan Ang daw ay anak ng stockholder ng Primex. Pinuntahan ng GMA News ang abogado ni Tan Ang at ikinwento niya bago pa man ang eksenang inabutan sa cellphone video na ito, makailang ulit na raw pinagmumura si Tan Ang ng taxi driver kaya nagresulta ito sa komprontasyon. Pagkababa daw ni Tan Ang, iniumang daw agad ang kutsilyo sa kanya dahilan upang pagtatadyakan nito ang pintuan ng taxi. Nahagip daw ang tagiliran niya ng kutsilyo kaya nagkaroon ng maliit na sugat. Sa video makikita ang pagbunot ni Tan Ang ng baril mula sa isang bag sabay hagis ng animoy holster o sisidlan ng baril. Kasi baka saksakin siya, nandun din yung father niya ni Mr. Tan. Kaya nilabas niya yung baril. At according to him, it was a toy gun. So, as a matter of fact, yun din siguro yung dahilan kung bakit hindi niya kinasa, hindi niya ginamit. Hindi pa masabi ng mga abogado ni Tan Ang kung may lisensyadong baril ang kliyente bukod sa umano'y toy gun na ginamit. Nagpakita ng letratong abogado ni Tan Ang para patunayang iba siya sa itinuro at kinasuhan ng taxi driver. Gayunman, bukas pa rin daw sila sa pakikipag-areglo. Kung open pa siya sa settlement, palagay ko open pa rin naman sa settlement. Hindi naman siya litigious na tao. Sakali mang tuluyang magkaayos ang taxi at SUV driver, hindi pa rin daw sila lusot sa pagkastigo ng LTO. Lalo't asal sa kalsada ang pinag-uusapan dito. Kapwa sila sasailalim sa investigasyon at kapag napatunayang may pagkakasala o paglabag sa batas trapiko, posibleng masuspinde o makansela ang kanilang mga lisensya. Steve Dailisan, GMA News.